So hello everyone, this is CryptoChom Trader and welcome sa week 31 ng BTC analysis natin dito sa YouTube. So marami tayong itatopic ngayon and I will go slowly sa teaching na to dahil gusto ko matutunan nyo to ng kayo lang. Okay? Ituturo ko to ng detailed, slowly, then pwede nyo siyang sabayan. So i-pause nyo na lang pag may hindi kayo na-gets or message nyo ako sa Telegram. Okay? So aaralin natin yung dominance ulit, BTC tsaka yung altcoins in general para makasabay kayo. Pero bago yon, recap muna tayo ng previous analysis natin last week. So, ito yung Bitcoin analysis natin last week. Ang tinopic natin, dominance tsaka yung Bitcoin. Week 30. So, bullish ako, pero yung previous low natin until 107k will be my invalidation. Hindi na to na-top ng market, hindi na siya bumaba ng 10k. Okay? Nasa 111.9 lang siya. And doon na nag-retrace si BTC dyan sa area na yan. So, follow the numbering, invalidation of higher time frame bullish bias. Andito, in-explain ko, which is malayo pa to sa market. What you can see right now is a higher time frame internal structure. The market reacted to the previous high polarity. So, yung nangyayari dito na pagbagsak ng market, nag-react lang siya dun sa previous high, okay, or polarity. The market shows bullish price action after topping RPOI but do not disregard the possibilities of the price dropping below. Yun yung top natin sa POI, which is yung 112k. Ilang beses ko na to sinabi sa community na this will be our floor price. Okay? And na-post ko na yun sa Facebook or sa Telegram na nakapasok ako sa 112k. Now, yung buying zone natin sa area na to, dahil after niya mag-tap sa 112k, umangat ulit si BTC, binigyan ko kayo ng option dito sa buying zone number 2. This is my lower time frame analysis price. Will it trace to number 2 and allow a long position. However, you need to apply your confirmation at the POI. So, dito sa market na to, papakita ko sa inyo. Let's go sa chart. Ito yung buying zone natin sa area na to. Okay? And sinabi ko rin sa community na you can long sa position na to or add size kung meron na kayong previous position dito. Nag-add size ako dito kaso hindi na topic ni market. And sobrang bilis niya umakyat dito. Then nag-add size din ako dito pero hindi pa rin niya tinapik. So, as is pa rin yung entry ko nandito. Hindi pa rin siya nagagalaw. Pinakita ko sa inyo sa Telegram and sa Facebook. And ang target ko siguro, let's see kung all-time high magre-react pa siya. Pero for sure may pullback yan ng konti. Kaya ko pa naman i-hold. Then, target ako ng mas mataas. Next, ano yung importance na malaman natin yung galaw ni BTC? And yung sa alts. Kasi yung BTC, isang coin lang siya na tinetrade ng marami. Pero yung in general, maraming nagte-trade ng iba't ibang alts. Okay? So, pwedeng hindi mo makapture si BTC at makakapture ka ng alts. Pero ngayon, i-explain ko yung relationship ng dominance, BTC, tsaka yung alts in general. Dahil marami ako nakikita, whether sa community, sa public, or sa TikTok, na they are chasing pumps and dump, which is very risky para sa mga beginner. Pag nakita nila yon, nakala nila it is an easy money na humabol lang ng humabol sa price. Uy, nag-bearish, mag-short ka. Uy, nag-bullish, maglulong ka ulit. Unlike pag alam mo yung structure, like dito, bearish, kabeg, bullish. Hindi ka mahihirapan mag-adjust or mag-in and out sa market. Aside from that, stressful yon dahil kailangan mong bantayan yung chart. Lalo na wala kang SL or wala kang magandang entry. Let's say for example, ito, bullish yung structure tapos isi-short mo siya dyan. Then kailangan mo mag-prepare na if the market goes parabolic, kailangan kaya ng position mo i-hold. Okay? So, bibigyan ko kayo ng disclaimer at the end of this video para maintindihan nyo siya ng mabuti. Ready? Okay. So, tapos na introduction, makinig ka ng mabuti. Ito yung chart natin. Understanding the full Bitcoin dominance cycle. Hindi ko na to ito-topic ng detail, pero ibibigay ko sa inyo yung importance ng titignan nyo lang dito. BTCD, dominance, Bitcoin,
and alts. Pag isa-search mo si BTCD, pupunta ka lang dito sa search bar and itatype mo lang yan, btc.d. Okay? CryptoCap. Si Bitcoin yan, marami yan. Bitcoin.perpetual, Binance, Bybit, etc. Then yung alts in general, ito, total 3. Crypto market cap excluding BTC and ETH. Okay, lahat ng altcoins yan. Last time, may pinost ako sa Telegram. Basahin natin. Okay. So, ito. For your reference, this is BTC dominance based on structure. Hopefully, wag na niya gawin yung red arrow kasi dudugo talaga alts and baka si BTC mag 112k dahil dami na rin liquidity sa ilalim. If you want to see long opportunities, dapat bumabayan si BTCD sa previous low liquidity. So, makikita nyo tong structure and dito lang tayo nag-fail sa market na to dahil after dito, na-reject ng tuluyan si BTCD which is good para sa atin kasi pag nag-reject na si BTCD, tataas yung alts natin. Then, papakita ko sa inyo to sa 1-day time frame. Ito yung 1-day time frame ni BTC Dominance. Okay? Ginawa niya yung pump, ginawa niya yung dump, pero dito nag-fail tayo. Itong red arrow na to. Fail. Okay? Fail yung analysis, pero good opportunity sa long position. Okay, alisin natin yan. Hindi na siya pumunta dito. And nabasag na niya yung previous low. Alisin ko na ito. Okay. Next. So, pwede ko nang alisin to ha. Dahil na-analyze na natin. Tatanggalin ko na tong higher time frame base. Hindi na to about higher time frame base. Ang ilalagay ko na dito is yung previous high. Alisin ko na rin yung liquidity dahil na-sweep na. Ito na lang yung previous high. Makinig kayo mabuti kasi importante itong pinapakita ko sa inyo. And previous low. Ngayon, from this movement, it will set the tone para sa mangyayari for the next few weeks. And alam niyo naman tong analysis na to, good to for 1 to 2 weeks nagra-run yung analysis. Kaya every week tayong nag-a-adjust. Minsan sa sobrang bilis ng market, half pa lang ng week kailangan gawa na natin ng move or position. Okay? So dito lang tayo sa area na to, sa range. Next is yung minor reaction sa ETH. So, disregard ko na to. Next is yung minor reaction sa ETH. So, this is ETH. Crucial part kasi nag-tap na siya sa resistance, waiting for momentum breakout. Yes, you can see minor reaction sa area na yan kasi major yan. Pwede rin i-short pero bullish price action kasi yan. Once ma-hold to ni buyer, lalagpas si ETH sa 4K plus, then magiging floor price niya yung previous high. Okay? And we can see that on ETH. Pasok tayo. Ito na lang. Okay. 1 week pala. Okay. So, nakita nyo yung minor reaction sa price. Gets? Nag-react siya dito pero it doesn't mean na magbe-bearish na yung market kasi alam natin na bullish talaga yung higher time frame structure. Minor reaction lang yan, then katulad nun, magmo-momentum breakout siya, then possible na maging floor price niya yung entry na yan. Ngayon, careful kayo dito kasi ito yung bubble niya. Within dyan yung floor price ni ETH. Ito mga seller to na nandito, pero by this area, buyer na to. Okay? Buyer na to. So, if ever bumalik dyan si ETH,
at lumagpas-lagpas dito, bullish pa rin yung bias mo. Okay? Diyan na yung bagong floor price, meaning hindi ka na maghahanap dito sa ilalim. Rare case na yan na balikan ni ETH. Okay? Minor reaction tapos na bullish na tayo kay ETH. Although bullish naman talaga tayo sa kanya. So, next. Punta tayo kay ALTS. So, ito si ALTS ng 1 week. Basic structure lang to. Uptrending yung price and nandito tayo currently. Etong binaba ko na to na movement, papakita ko sa inyo. 1 week, wala namang pinagbago. Most coins hindi naman bumalik sa all-time low nila compared sa pinump nila the previous weeks. In short, masyadong mataas na pump nila. And kung makakakita tayo ng selling pressure, hindi ibig sabihin seller na yung may control. Kaya careful kayo sa mga shorts nyo dahil lower time frame movement lang yon. Unless bumaba sila lahat sa previous low, ibang usapan na yon. So mag-iiba tayo ng analysis. Pero mapapansin nyo sa mga previous week analysis natin, nag-a-align yung mga charts and yung mga bias. So, sinum in ko lang yung ALTS kasi 1 week to. Ito yung 1 day time frame. We can expect more drop. Reference nyo si BTCD, ETH minor reaction, BTC to 112k, alt structures in 1 day. Alt structure in 1 day. Pero this time, hindi BTC ang mover ng alts. BTC dominance na tayo. Okay? So, ito yung alts in 1 day. Anong basis ko nitong gray box or base na to? Previous high lang ng market. Okay? May basic pullback, and bakit ko in-expect na dito siya tatama, tas bullish yung red natin, tapos itong blue natin is minor lang, dahil ito yung previous high niya, katulad ng sinabi ko sa inyo sa ETH. Okay? So, itong previous high niya, punta tayo sa ALTS, ito siya ngayon. Okay? So, this is 1 week. Bullish yung 1 week natin, red arrow. And dito tayo nag-target ng week lang na yon, days. Okay? Pababa siya dito sa area na to, saktong-sakto. Kung hindi yan box, laline ko lang yan dito and maganda pa rin yung entry. Favorite ko yan kasi polarity. And bullish ulit. Yan, nasa bullish tayo ngayon. So, next. Nilalatag ko lang sa inyo yung mga dapat nyong maintindihan. Okay. Basahin ko pa rin sa inyo to. Para sa hindi nakakabasa or nakaka-backward sa community. The question is, ano pwede mangyari sa August? Number 1, play by ear. Based on previous data, yung August kasi or August month, basically boring or sideways low volume. Makikita niya din sa picture na more on accumulation siya ng liquidity before the impulse. Okay? Yan, pababa yan. Accumulation lang yan. Next is, no question na higher time frame bullish tayo. Pero the goal here is makaposition tayo na maganda sa bottom before mag-breakout lahat. So, si ETH nag-breakout na. I'm not sure kung nakapasok kayo sa bottom. Pero sa 2 years previous data, third week of October talaga sila nag-start ng pump. Pero July, August, September, third quarter of the year, goods na rin mag-accumulate since nagpapakita na sila ng early signs of bullish reaction. So 5, may mga sweep below, dump, sideways, pero normal market reaction lang. Lastly, kaya binibigay yung third quarter to position early, to accumulate, to look for long term para hindi tayo ma-front run. Yung front run na sinasabi ko is ganito. Gaya na nangyari kay BTC, I am waiting sa 73K. Perfect zone na yun ha, polarity yun. Then si BTC, nag-74K lang. Then in just 49 days, nag-all-time high na. Ganon siya kabilis. Kaya yun yung ibig sabihin ng front run. Yung kakaantay mo ng discount, naiwan ka ng market kasi sobrang bilis ng pump niya. So, meron ako ditong checklist. Reference natin si BTCD kasi 1 day time frame, we can expect more drop. Kailan to July 31. Reference natin si BTCD, more drop tayo. ETH minor reaction, drop din yon. Pinakita ko sa inyo dito. Yan, ETH minor drop, bearish tayo dyan. BTCD,
Nagbo-bullish, yan yung reference natin, nandito sa taas. Okay yan, paakyat si BTCD. So, bearish. Next, BTC to 112K. Nung analysis natin ito, nasa taas pa si BTC. Kaya nag-bearish siya to 112K. Ito si BTC. Okay, yan. August 31. Dito. Nakakita kayo ng mga bullish dyan, pero hindi pa yung bullish. And 112K siya nag-tap. Yan yung mga in-expect natin. Alt structure in one day, in-explain ko na rin sa inyo. Ayan, nababagsak din siya. Kaya, more drop. So, I hope na gets nyo. Ngayon, punta na tayo dun sa dominance chart. Detailed, no? So, chill lang kayo dyan. Now, itong guide na to, ang gusto ko makita nyo dito is i-check nyo muna si BTC Dominance. I-explain ko muna sa inyo bago tayo pumunta sa present. Papakita ko sa inyo yung previous. I-mark nyo tong date, July 21. To August 2. Okay. July 21 to August 2, structure, clean, bullish. Okay? Ito na lang yon. Increase, increase, increase. Diyan ka lang sa tatlo hindi mo na to isasali. Bullish na kasi yung BTCD. Next, BTC naman tayo. Ang hanapin mong date sa BTC, daily, wait lang, palta ko yung chart. Ay, makalat. Yan, pwede. July 2, ayan ito yung reference ko. July 21 pala, sorry, to August 2. So, hanapin natin si July 21. Okay, this is July 21. Then, this is si August 2. Okay, kita nyo yung opposite ng market. Si BTCD, pataas. Si Bitcoin, pababa. Bearish yan. July 21 to August 2. Tingnan natin sa chart. BTC pataas. So, hindi mo alam kung nasan si BTC dito. Either increases, decreases, or stable. Pinakita ko sa inyo dito na pababa siya. So, eto tayo ngayon. BTC. So, nakuha natin si BTCD, increases. Si BTC dominance increases. Si Bitcoin decreases. And yung alts, supposed to be dapat, decreases fast. Okay? Eto yon. Punta tayo kay market sa altcoins in general. Ito yung movement na ina-expect natin that time na sinend ko sa Telegram. Importante yon, kaya take time to read. July 21, ayan yung date. And August 2. For sure, ito yun. Okay. Now, nabubuo nyo na sa utak nyo kung sa utak talaga yun. No? Nabubuo nyo na sa mind nyo yung question na bakit nagmo-move yung alts correlated sa BTC tsaka sa dominance. So, ngayon, tignan nyo yung July 21 to August 3. Tayo sa date. July 21, week 30, week 29, week 30, second week. Almost 3 weeks or 2 weeks lang, okay? 2 weeks na alam mong si market nagbe-bearish. Sobrang importante nun. Dahil magiging careful ka sa long position kung alam mo na yung overall market magbe-bearish. Binigyan ka na ng July 21, yan, meron kang week niyan. Tapos 28 next week hanggang 2. Ba yun, lagi napipindot. Hanggang dito. Then sa movement na to, July 2.
Okay? Bakit hanggang July 2 lang tayo? Kasi doon nag-reverse yung chart. Biruin nyo, meron kayong 2 weeks para malaman na si market is bearish lang and lahat ng coins na pipiliin mo, kailangan naka-short ka, not counter-trending. Nalaman nyo yung importance. Okay. Ngayon, punta na tayo sa present. BTCD, August 2 to August 9. Bakit importante na ma-capture mo to sa higher time frame? Para malaman mo yung major movement niya. Kasi kung sa lower time frame ka, medyo choppy, maraming fake outs, and yung analysis po sa dominance, good for a day lang or good for hours lang. Good for 2 days lang. Ito good for week or 1 week. Kung gusto mo i-capture to ng 1 month, then good for you. So, August 2 to August 9 tayo, bearish. Nandito tayo. Lumipat na tayo sa bearish. Tandaan niya, August 2 to August 9, bearish. Bearish yung BTCD hindi bearish yung market. August 2 to August 9. Saan yung August 9? Okay. Bullish. Clean, bullish. August 2 to August 9. So, bearish tayo kay market, BTCD, dominance, hindi natin alam kung ano si BTCD, pero si Bitcoin, pero nakita natin dito is bullish siya. So, nandito tayo sa increase. Ano nangyari sa alts? Increase fast naman ngayon si alts. And nakita nyo yan for the past few weeks, starting July 2. Okay, July 2, next is yung kompletong week na yon and up until now. Pero magbabago siya until now, which is prediction naman natin for the next week. Or this week, rather. So, increase fast. Ito si total 3, which is yung alts in general. July 2 to August 9. Okay. Sorry, August 9. So, napansin nyo, nag-bullish lahat ng alts. Kahit may red dyan, nag-bullish lahat ng alts. And napakabilis ng pump nila dahil increase fast. So, if check natin sa crypto bubbles for the past month or week, okay? Halos green lahat ng market. Yan yung pinump nila for the past week. Pumunta ka rin dito, ayan, green sila ng the past week. Ito, week. Okay, lahat yan, green. And makikita mo lahat ng pumps nila. Almost lahat green, di ba? And sinend ko to sa Telegram. Check natin. Wait, kalma. Ito. August 9, sinend ko na to. Nakikita nyo dito yung full blast ng coin na nagpa-pump. MemeFi, Toshi, and lahat ng sinesend nyo sa Telegram, tama naman. That's for last week. Okay? And yan, makikita nyo yung bullish reaction ng price. Ngayon, for future reference, let's say next week or this week, ano magiging bias natin kay alts in general? So, dapat kung naglo-long kayo ng long term, nakapasok dapat kayo sa August 2. Okay. Ngayon, tuturuan ko kayo mag-chart ng BTCD. Hindi ko kayo hahayaan mag-basis lang dito sa analysis ko kasi 'di ba ang analysis ko dito is pa ganito. Tapos biglang gumanon si market, which is mali na ako dahil ang ginawa lang niya is ganito. Yung ina-expect kong sweep, ito na pala yon. Tapos nag-dump na si market. So, malay nyo, mas magaling kayo mag-analysis sa akin ng dominance, tapos i-partner nyo sa BTC, tas sa alts. Mas malilinawan kayo sa kanya-kanya nyong trades. Kaya, tinuturo ko sa inyo to para if ever may iba kayong analysis dito sa dominance, feel free to learn it and apply it sa chart nyo. Okay? So, let's say, for example, dito sa market na to, sabihin natin, BSL, na-take na, dealing range, SSL, na-take na, tapos, dealing range low, tapos may fair value gap dito, tapos mag-bullish yung market, malamang sa malamang, magdadump lahat ng alts.
Okay? Kasi yun lang yung counterpart nun. Pag nag-bullish to si BTCD, magbabagsakan lahat ng alts. Okay? Pero hindi yun yung analysis ko dito. Dito lang sa week na to, ina-expect ko na si market would not go high or above this previous high and magre-retrace siya dito sa clean order block natin sa 1 day. Malinis to ha. Okay, 1 day OB yan. Invalidation nitong reaction na to is lumagpas si dominance sa previous high. Okay. So, meron tayong ganitong capture. From August 9, ngayon August 11 na, ito yung target natin. Makakakita kayo na pwedeng mag-retrace dyan si market or dumiretso dyan ng 1 to 2 weeks, pero pataas tayo dyan. Ngayon, pag pataas tayo dyan kay market, expect nyo na babagsak yung ads for next week and another week. Okay? Kaya kailangan natin i-adjust or i-advance yung analysis natin. Ngayon, yung pagbagsak ng alts, expected mo na kasi tataas si BTCD. Hindi mo lang alam kung ang bagsak niya is konti lang or malakas ang bagsak. Check natin sa Bitcoin, which is, ito na yung analysis natin kay BTC for 4 hours. So, as you can see, dito sa 4 hours, as is pa rin tong invalidation ko ng higher time frame bullish. Tapos na to, nag-react na si market, and etong momentum na to, malinis. Ito lang yung kinapture niyan. Lahat to. Pero mas kukunin ko yung magandang reaction dito. Wait lang, mas maganda to. Yun. Okay? So, yan yung clean reaction. Ngayon, if you want to look for buying opportunity kay BTC, dito na sa area na to, and ang invalidation yan is dito. So, to buying zone opportunity. Then, expect talaga na meron ditong retracement kasi major na yan. Kumbaga, sa area na to, si BTC, tumama na sa pinaka all-time high, which is yan yung pinaka all-time high natin, 123K, and expect na sa tuwing approach dyan si market, magkakaroon muna ng konting retracement. Then, the next na balik na dyan, butas yan, tapos gagawin niya yung floor price. Pero, soon na yun. Ang analysis lang natin dito sa range na to is, dito si market mag-react, balik siya dito or pwede siyang mag-sweep and pwede siyang kumuha ng liquidity pa dito sa ilalim. Pero ayan na yung buong area ng buy zone nyo. Kung dito nyo tatargetin si BTC mag-long position, I'm afraid na hindi na niya puntahan yan kasi sobrang lakas ng candle ng buyers niya. Ayan, kita nyo sunod-sunod. 1, 2, 3. Walang laban yung seller. Kaya dito, pwedeng mag-retrace si BTC. Nalilito ako eh. No? So, tatry ko mag-position dito. Naka-position na kasi ako dito. Pero try ko lang mag-add size or sa ibang exchange, mag-position ako dito. Try ko ulit yung capture na in and out lang. From this buying zone hanggang dito lang sa all-time high ng 123. Okay? Tatry ko lang i-capture. So, clean yan. Ngayon, dito sa number 3, ilalagay ko na pag si market lumagpas dito, expect a momentum breakout. Hindi na bago sa inyo yung momentum breakout kasi lagi ko itong minimension. Makikita nyo na sa tuwing a-approach si market sa all-time high niya, magre-retrace lang ng konti, then bubutasin niya ng sobrang lakas. And nakita nyo yan sa Ethereum. Okay? Pag nabutas ba niya ng sobrang taas, may iwan ka na. Laging nagre-retrace yun sa previous high. Kagaya nito, anong basis ko dito ng 112k entry? Ito lang yung previous high niya. And kung ito, ilalagay ko dito, sweep ATH. Ngayon, magkakaroon kayo ng idea na pag lumagpas dyan si BTC, possible na balikan niya rin yung same area.
And this structure will be forfeited already dahil magkikreate na siya ng panibagong structure dito sa area na to. Okay? So, that's our analysis for BTC. So, take note, yung BTCD natin, pataas, and yung analysis natin kay Bitcoin, pababa. Nakakuha na tayo ng dalawang clue. So, BTC dominance natin pataas, si Bitcoin pababa. Ano ibig sabihin nun? BTC dominance natin pataas, BTC natin pababa, pwedeng mag-decrease ng fast ngayon yung altcoins. Check naman natin si alts, okay? So, itong alts, kung minor reaction lang to, makikita nyo dito, sabihin natin, itong red structure is bullish, 1 week. Itong blue is 1 day. And try natin i-capture yung minor lang na 4 hours and gawin natin tong kulay green. Bakit ang green? Orange. Pwede na yan. Orange. So, makikita nyo dito yung up, down, up, down. Up, down, up, and dito lang din siya magda-down bago siya umakyat ulit sa up. Hindi ko makita yung orange. Purple. Hindi maganda. Green. Black na nga lang. Okay? So, anong basis ko na papasok dito babagsak si alts and bakit mabilis? Ito lang din, yung previous high. Kahit ulit-ulitin nyo itong video, consistent yung structure natin. Okay? So, expect, kita niyo rejection dyan ha, na this week, magbabagsakan yung coin, and for next week, let's see kung umabot siya dito, mag-a-adjust tayo. Okay? Minsan kasi, sabihin ko, this week, bagsakan yung coins. Umabot na siya dito ng kinabukasan, ganun kabilis. Then magulat ka, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, bullish na agad. Bakit? Kasi nakabagsak na dito si alts. Kaya kailangan natin mag-adjust. Yan lang yung observe nyo para kahit hindi ako maka-update sa community, maintindihan nyo yung movement. Okay? So, we are expecting a decrease fast ng altcoins this week at saka next week. Depende sa bilis ng baba nito. Total, 1 day yan. Matagal-tagal din yan. Okay. What else? I think that's it. So, ilalagay ko yung checklist sa baba. Yung mga expectation natin na si number 1, BTC dominance pataas hanggang OB. Number 2, si BTC pababa hanggang previous high. Sige, yan yung mga confluence natin kung saan sila tatama. Then, si altcoins in general pababa. Hindi makita. Decrease fast. Ang basis natin ay previous high. Hindi previous high, polarity na lang. Okay, ilalagay ko to sa YouTube tsaka sa Telegram sa ilalim para may basis kayo ng checklist. And I think that's it. I hope may natutunan kayo sa analysis na to. As long na the more na pinapanood nyo to, the more nyo magigets to, and darating yung time, halos kabisado mo na yung dominance, BTC, total, and alam nyo na yung galaw niya. So, yan, nakikita mo tong green na to na daily, hourly, yan, hahanapan na ng short yan. Okay? And makikita nyo yung movement. So, shout out sa may BMX dito. May nagtatanong sa akin kasi dito, yan si BMX. Ngayon, kung ikaw may hold ka sa BMX ng long term, hindi ka dapat kabahan sa ibabagsak nitong BTC dominance or
crypto or market in general dahil long term naman yung target mo. Pero pag ikaw nag in and out as a scalper or intraday trader, dapat careful ka sa long position mo. Baka nakaka-capture ka ng nasa peak tapos nilolong mo pa din, mafo-front run ka ng market dahil babagsak sila in a few days. Okay? So, my analysis could be wrong kaya tinuturo ko sa inyo sa inyo to dahil pwede niyo to magawa. Baka mas better yung analysis niya dyan. Baka yung iba yung analysis niya dyan, sweep lang tapos dito pa lang diretso na agad pababa. Then, mas maganda. More drop. More drop sa BTC. More drop sa BTC dominance, more pump sa altcoins in general. Kaya kung mas okay yung analysis nyo, apply it and trade at your own risk. Okay? This is not financial advice, kaya always do your own research. Once again, this is Crypto Champ Trader. I hope marami kayong natutunan. Thank you ulit and see you ulit sa update sa Telegram and sa next video natin dito sa YouTube. By the way, i-promote ko lang, meron tayong advanced trading decision flow chart. Ginawa ko to way back 2 years ago. And dito makikita mo kung paano yung basic i-apply sa advanced trading chart. Okay? Yung flow chart na yan, galing lang yan dito sa scratch ko na ginawa. And this is simply identifying the probabilities in the market para hindi ka maging limited. Kaya pag sinabing any market structure, any market condition, any market scenarios, kaya mo siyang i-trade kasi nakikita mo yung different possibilities. Okay? And ituturo ko yan sa inyo sa August 13, 5 p.m. onwards. Okay? Andyan yung information. Papost ko ulit to sa Telegram tsaka sa wall ko dito sa Facebook. So, this is free and you can attend. This will be recorded. Kaya, see you dyan. Okay? Thank you ulit and bye-bye.